Don't focus on what God doesn't want. Minsan kasi, ayaw ni God to, ayaw ni God to. Hindi. Focus on what God wants. He wants you to have a better life. He wants you to have a meaningful life. He wants you to have an abundant life. Yun ang heart ng Diyos. Kaya the reason why God wants you to be faithful to Him, because God wants to bless you. Ating titingnan sa topic natin ngayon is the unfathomable love of God. Okay ba tayo dyan? Ano ibig sabihin na unfathomable? Yung word na fathom, sukat. Okay ba? Fathom, sinusukat. Ibig sabihin, when you say unfathomable, hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Mahirap sukatin. At sa totoo lang, most of us, kaya tayo na-frustrate sa buhay, ang lagi nating iniisip, yung pagmamahal natin sa Diyos, na pabago-bago. Tama? Bakit hindi natin ubusin ang ating energy sa pag-iisip ng pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi nagbabago at hindi nasusukat? Alam nyo, kaya tayo na-frustrate kasi di na ako siguro, kasi kaya sinusukat mong hindi ka na mahal ni God, ikaw yun eh. Pabago-bago yung pag-ibig mo eh. Pero kung nakatingin ka lang sa pag-ibig ng Diyos, hindi dahil sa iyo, kaya ka mahal ni God, kundi dahil si Jesus na nasa sa atin, hindi nagbabago yun. Okay ba tayo? Kasi tingin nyo, niligtas ka ng Lord, hindi naman dahil mabait ka eh. Niligtas tayo ng Lord, hindi dahil marami tayong nagawang bagay na kaarapat dapat ng pag-ibig ng Diyos. Hindi, minahal niya tayo nung kaaway pa lang tayo. O, pag-isipan ninyo. Ngayong bati na kayo, tapos nagkamali ka, palagay mo, hindi ka na niya mamahalin? Eh kung minahal ka nga niya, nakaaway ka niya, di lalo na ngayon, na anak ka na niya. O pag-isipan niyo mabuti. Hindi niyo nakuha, no? Sabi, ha? Nakawawa naman siya, nakatulog siya. Pero, ulitin ko, ha? Kung noon, kaaway ka, minahal ka niya, lalo pa kaya, di ngayon, na anak ka na niya. Okay ba yan? Kaya, ang tanong, naiintindihan mo ba yan? Kaya ganun na lang ang prayer ni Paul sa mga Christians. Tingnan nyo, sabi niya, so that Christ, ang unang mga talata niyan, and I bow my knees, sabi niya, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love, talagang maging grounded ka sa pagmamahal, may be able to comprehend with all the saints, parang kasama ng lahat ng mga saints, kasama ng lahat ng mga tagasunod ni Jesus, kung ano ang lawak, taas o haba, taas at lalim. At ma-experience mo yung pag-ibig ni Kristo na siyang hindi kayang isipin. Nasaan ganun? That you may be filled up to all fullness of God. Nang sa ganun, mapuspos ka ng Diyos. Kaya instead of you getting frustrated because of your love for God, punuin mo yan ng pagmamahal ng Diyos para pag sa puspusan na yan, hindi ka makaisip ng bagay na alam mong hindi makakalugod sa Kanya. Kaya ganun na sinasabi ng Diyos, you will be filled with the fullness of God. Amazing! Kaya ang sarap-sarap isipin na ganoon. Kaya naman, sabi ni Lord, ang ganda-ganda sabi, alam mo ba nung niligtas ka ng Diyos? Look at this, pinili ka na niya bago pa likhain ng mundo. Sabi ganoon, para ikaw ay maging banal. Maset aside ka para ikaw ay maging saint. Maset aside ka. Sa lahat ng dami niyan, eto, hiniwalay ka ng Diyos. At sabi niya, para ikaw ay manatiling blameless sa harapan niya. In love, sabi niya, pinili ka na bilang aampunin niyang anak sa pamamagitan ni Jesus Christ para sa kanyang sarili. Ayon sa mabuti niyang kalooban. Parang ako, pinili niya na beforehand, before the creation of the world. Biro mo, nilikay niya pa, let there be light. Nasa isip niya na ako. Oh, this will be very good for Bong. Let there be separation of waters. Oh, this is good for Bong. Isipin po, no? Pinag-iisipan ka na yan, tagal-tagal na. Grabe, hindi ka pa napapanganak. Thousands of years before, wala ka pa. Inisip ka na ni Lord. Ganon yung pagmamahal niya. Okay ba yan? Tanongin nyo, paano yung mga hindi nagmamahal kay Jesus? Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang tinatanong, ikaw. Huwag natin sinapag-usapan kasi silent ang Bible tungkol doon. But one thing for sure, the mere fact that you responded to God, He chose you.
Okay ba yan? The mere fact you responded. Pero pansinin nyo, may mga tao na kahit nasabihin mo pa ulit-ulit, binabaliwala nila. Minsan para akala mo okay sa kanila pero hindi pala. Oh, anong gagawin ko dun? Si Lord nang nakakaalam. Ako, wala akong karapatang maghusga sa kanila. Basta isang bagay alam ko, since you responded, then God chose you before the creation of the world. Are you following? Kaya sabi ni Lord, remember, the Lord appeared to him from afar, saying, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have drawn you with loving kindness. Hinango kita na isang matapat na pagmamahal. Ganun ang ginawa ng Diyos sa ating lahat. Now, so, para lalo natin maintindihan, mayroong isang propetang ginamit ng Lord, si Hosea. Now, para nyo maintindihan, yung unfathomable love na yan, ayon sa propesya ni Hosea, itong love na to ay undeserved, or undeserving, and persevering, and redemptive. Okay? So yun yung ating titingnan. I-unearth natin yan. So, una, undeserved. Look at this. Yung pong si Hosea, just for your information, he's one of the prophets na pinadala ng Diyos. Marami siyang propeta. Yung hangad ng Diyos, ma-communicate niya yung message niya sa mga tao. Okay? Para siyang magiging conduit. Yun ang propeta. In a sense, yung message para makarating sa mga tao, siya yung napapagitan. Nako nyo. Kaya lang, itong si Hosea, part ito sa Bible ninyo, kung nagbabasa kayo, tinatawag nilang minor prophets. Minor prophets siya, hindi dahil sa less significant, kundi maikli sila. Yung mga major prophets like Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, Lamentation, Daniel, mahaba. Pero the rest, yung Hosea, Jonah, Joel, ganyan, yun ay maiikli. Okay? Pero hindi sila, ibig sabihin, hindi importante. At yung pangalang Hosea, para maintindihan nyo, ang ibig sabihin ay Savior. Para siyang Yeshua or Joshua. Kaya para siyang Jesus. Yun. Yun ang ibig sabihin ng Hosea. So, itong message ngayon ito, pinadadala ng Diyos. Kaya ito yung message ni Lord sa Hosea. The word of the Lord which came to Hosea, the son of Beeri, during the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. So, tapos, and during the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. Now, listen to this. Yung buong Israel, during the days of David, isa lang yan. Ang problema, because of the unfaithfulness of Solomon, nahati yung Israel. Yung northern kingdom composed of 10 tribes at yung southern kingdom, 2 tribes, Judah and Benjamin. Now, ito ngayon si Jeroboam sa northern kingdom. So si Hosea, kasabayan si Amos, kasabayan niya sila Isaiah. Kaya lang, ang focus ni Isaiah sa Huda. Ang focus ni Hosea sa Israel. So nakikita niyo na ngayon. So, when the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to Hosea, siyempre, dalamhati si Hosea, Lord, ang labo ng mga tao mo, Lord, ganito. Sabi niya, Hosea, ganito, I want you to understand my heart. Okay, gising na. Andito na tayo. Gising na! Ang malalaglag na yung laway mo eh. Now, sabi niya, gusto mo maintindihan ng puso mo. Gusto mo maintindihan yung puso ko, Hosea. Ano po yun, Lord? Eto, Hosea. Una, sabi niya, pakinggan mabuti ha. Pakasalan mo yung babae na yan, anak ng harlotry. Ibig sabihin, pakasalan mo yan at magkakaroon ka ng anak ng harlotry. Ano siya sabi niya? Yan taksil na babae, dahil ang magulang yan at kinalakihan niyang bayan ay mga taksil na bayan. Pag hindi sila sumasamba sa Diyos, for sure, they will do anything even worse. Nakatandaan nyo, kung ano yung sinasamba natin, yun din tayo. Kung mukha tayong pera, magmumukhang pera din tayo. Okay ba yan? Makikita nyo sa Psalm 105. Kung ano yung sinasamba mo, yun ang magiging tayo. Sabi niya, kung sinasamba mo, Diyos-Diyosan na may matang, hindi nakakita, kaya maraming mga tao bulag, hindi lang makita. Yung mga kamay na hindi nakakaabot, kaya maraming tao, kahit may kamay sila, hindi sila umaabot. Kaya nagiging makasarili sila, gusto nila binubuhat sila lagi. Hindi niyo napansin niya sa atin. Because we are an idolatrous nation, ang gusto natin, tayo yung laging bida, tayo yung binubuhat, tayo yung inaangat, that everybody must serve us.
Ang Diyos natin hindi ganon. I did not come to be served, but to serve. Kaya ang mga Christian mapagsilbi. God is using the marriage of Hosea to show him the relationship of God to Israel. It's like a marriage. Ganon din sa totoo sa New Testament. Yung buhay ng mag-asawa is a picture of Christ's love to the church. Kaya nga, husbands, love your wives just as Christ loved the church, that He gave Himself up for her. Wives, submit to your husband as unto the Lord. Remember, kaya yung mga babae, dapat pag nagsabit kayo, ang isip mo, yung asawa mo, si Lord yan. Pero sabi ng Lord, ganyan-ganyan ang pagmamahal ko sa inyo. Bakit? Alam ko naman pagtataksilan ako ng Israel. Pero, mamahalin ko pa rin siya. I will make a covenant love with him. With Israel or with her. Now, ganun din sa atin. I knew that you will not be faithful to me. You will not remain faithful to me, but I will still die for you and I will give my life for you to save you and redeem you from your sin. Yun ang sinasabi ng Lord. Kaya ganun ang pinakikita niya. Kaya sabi niya, ganito yung grabe, hindi ko masukat yun. Honestly, ako, naisip ko, Lord, hindi ko kaya to. Babae, pagtataksalin ako, pwede ba? Sa pangit ko ito, pagtataksilan pa niya ako. Nakuha ninyo, parang hindi ako papayag. Magmumukha akong bandido. Pero sabi ng Lord, hindi eh. Si Hosea, ginawa niya. At ito na nga, kaya talaga undeserving. Tingnan niyo naman, anong ginawa? Ito. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. Sobrang in love pa rin sila, wala rin, hindi niya na iniisip yun, basta mamahalin pa rin kita. Eh, ang pangalan pa lang, Gomer na, go and marry. Na, masaya, parang ang hinahanap nito, pleasure. Do, ito na. Then nagkaanak. Name him Jezreel. Ito kasi, mga salitang ito, kaya ganyan, minsan ang hirap paliwanag. Kasi yung mga, sa Hebrew yan, may mga laro ng salita yan. Kunyari, Jezreel, Israel. Parang pareho spelling yan, parehong tunog. Halos parehong tunog. Kaya sabi niya, in a little while, I will punish the house of Jehu for the bloodshed of Jezreel, and I will put an end to the kingdom of the house of Israel. Isang araw, kayo'y pakakalatin ko. Yung anak mong si Jezreel, magiging katibayan, kakalat ang buong Israel. Ha? Bakit? Kasi sasakupin sila ng Assyria. Dahil sa katigasan ng ulo nila, sasakupin sila ng Assyria. Isa sa ugali ng mga Assyrian, pag nasakop na yung bansa, ikinakalat sila sa iba't ibang lugar ng mga sinakop na rin nilang bansa. Yun ang gagawin para hindi sila magiging matibay, yung tinatawag na strength in number. Grabe, no? Para magkakaroon sila ng halo-halong lahi, kaya hindi mo na matitrace kung sino Israelita at saka hindi. Yun ang gagawin sa inyo. Makakalat kayo, kaya papangalang Jezreel. Grabe naman. No, tinuloy pa niya. No, para lalo niyo makakita to. Sabi niya ganoon. Then she conceived again. Nanganak na naman. And gave birth to a daughter, and the Lord said to him, name her Loruhama. Ako, grabe naman pangalan to. I will no longer have compassion on the house of Israel. Sabi niya, yung katigasan ng ulo ng Israel, dahil yung immutability ng Diyos, hindi na siya pwedeng magbago. Yung character niya hindi nagbabago. Yung purpose niya hindi magbabago. Yung galit niya sa kasinungalingan, galit niya sa kasamaan, hindi nagbabago. Pero hindi siya immobile. Ibig sabihin, nagde-decide siya dahil bagamat hindi ako nagbabago, then I would be forced. Tinitiis ko Israel for the longest time, hindi ko siya dinidisiplina dahil mahal na mahal ko siya, ayaw ko siya masaktan. But this time, I will have no mercy on her kasi kailangan niya ng madisiplina for her to understand how much I love her. Yun ang Loruhama. Kaya word ng law, no. Kaya sabi niya, wow. At sabi nga nun, but I will have compassion on the house of Judah. Kaya naman naalala nyo, nung sa Isaiah 37, si Sennacherib, di ba? Sasakupin yung Judah at si Hezekiah, nag-pray sa Panginoon Diyos and they were protected kasi Judah will be protected. And they will have still time, about 134 years pa, based on history. Now, tuloy tayo. Then, when Loruhama, yung ano na, medyo nagsuguro, hindi na nagsususo, then she conceived and gave birth to a son, lalaki naman, and named him Lo-ami. You are not my people, and I am not your God. Wow. Parang sasabi ng Lord, hindi ka akin. Parang sasabi ni Hosea, yung anak na yan, hindi akin. Hindi akin. Oh, mga lalaki, sa babae, walang nakakababae. Tama? Nakarinig na kayo gano'n? Nakakababae ka na. Nakarinig kayo ganyan? Wala. Sa lalaki, meron yan. Nakakalalaki na to ah. Pero amazing si God. Kahit na alam niyang hindi ko to anak, parang ganun din kay Hosea, hindi ko siya anak, pero
mamahalin ko pa rin siyang ituturing kong para kong anak. Grabe namang pagmamahal yan, hindi ko masukat. Look at this, undeserving love with the number of the sons of Israel. Yun yung word na, yet, the sons of Israel will be like the sand of the sea, which cannot be measured or numbered. Makakalat sila, but they will still multiply. And in the place where it is said to them, you are not my people, it will be said to them, you are the sons of the living God. Hindi man kita tuturing na aking tao, pero tuturing kitang anak. Hindi ako nag-anak sa iyo, pero I will treat you as my own son. Amazing. Sabi niya ganun. And the sons of Judah and the sons of Israel will be gathered together, and they will appoint for themselves one leader, and they will go up from the land, for great will be the day of Jezreel. Ano sinasabi ng Lord? One day, my very own son will put both tribes together, both nations together, and all of us will be saved in the one name, the name Jesus. Isa lang, kasi si Hosea yun eh. Yung Hosea, ituturing kitang anak ko. By my son, Yeshua, Hosea, pag-iisahin ko kayo. Because there's only one way for anyone to be saved. Whether you're a Filipino, you're a Chinese, you're American, you're Israelites, only in the name of Jesus shall you and I be saved. Wala na ibang paraan. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Wow! What an undeserving love! Naintindihan niyo po? Grabe! Hindi tayo karapat-dapat, kasi sabi ng Lord Timothy, but God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yun ang pagmamahal ng Diyos. Now, ito pang amazing. Hindi lang yan, undeserving, persevering pa. Ano ibig sabihin nun? Akala ko sino na eh. Alam mo naman, lagi tayong handa. Joke lang. Now, ano ibig sabihin ng persevering? Ang kulit ng pagmamahal ng Lord. Ang kulit sobra. Tingnan ninyo. Tingnan nyo to. Halimbawa, punta tayo sa Hosea chapter 2. Ay, ipaglaban yung nanay niya, ha? Hindi ko siya na asawa. At hindi na ako ang kanyang asawa. Sabi niya, tinalikuran niya ako dahil sa kanyang pangangalun niya. Sabi ganon. Harap-harapan, ha? Yung kanyang adultery between her breast. Wala na siyang kahihiyan. Ganun na siya. Ibig sabihin talaga hindi na siya nahihiyan. Noong una, nagtatago-tago pa eh. Ngayon, hindi na siya na. Sabi ganon. Yung nanay niyo, naglaro na talaga. Nagpakawara na. She conceived them as acted shamefully. Nakakaya. For she said, I will go after my lovers. Who will give my bread and my water, my wool and my flax, my oil and my drink? Grabe, anong ginagawa nito? Bakit siya ba't niya binenta yung sarili niya? Kasi ang utak niya, ito yung magiging kabayaran ng kanyang para mabuhay siya. Kikita siya dito. God must be our security. Kasi sabi ng Lord, akala mo yung trabaho mo nagpapakain sa'yo? Therefore, behold, I will hedge up her way with thorns. I will build a wall against her so that she cannot find her path. She will pursue her lovers, but she will not overtake them. Ako na mismo mag-iingat sa kanya. She will seek them, but will not find them. Then she will say, I will go back to my first husband, for it was better for me than now. Ano siya sabi niya? Kaya naman minsan, you will end up in frustration. Lahat inabol ko na to. Lahat ng oras ko binigay ko na dito. Wala rin nangyari sa akin. Frustrated pa rin ako. Bakit? God is protecting us. God is telling us, hindi yan ang source of security mo kasi nawawala yan. Yung company mo, magsasara yan. Itong mga bahay na ito, mawawala. But I am the one protecting you. Bakit? Tingnan niyo sabi niya, for she does not know that it was I who gave her the grain, the new wine and the oil, and lavished on her silver and gold which they used for Baal. Diba? Yung mga ginagamit nila sa mga bagay ng mundo, hindi nila alam, ako nagbigay sa kanila ng lakas. Ako nagbigay sa kanila ng abilidad kumita. Ako nagbe-bless sa kanila. Ako nagpapakain sa kanya. Nakalimutan nila yun. Saan galing ang talino natin? God is the source of wisdom. Hindi tayo. Hindi dahil ang talino kasi pamilya talaga namin. Kaya sabi ng Lord, kaya nabibigo sila, kaya sabi ng Lord, therefore, behold, I will allure her, bring her to the wilderness, speak kindly to her, dadating ka sa katayuan, at pagdating sa katayuan, doon ka biglang maaring tumawag sa Diyos, Lord. Puro kabiguan na lang, lagi na lang bang ganito, wala na lang, wala na. Tapos kakausapin ka ng Diyos, anak, baka naman,
Gusto mo naman lumapit sa akin. Tulungan kita. Andito lang ako. Then I will give her vineyards from there and the valley of Achor as a door of hope. And she will sing there in the days and of her youth as in the day when she came up from the land of Egypt. Naalala mo when you just first came out of Egypt? Kanta ka ng kanta. Diba? The horse and rider fell into the sea. We saw with our own eyes how the Lord delivered us. Diba ganun naman pagka mayroon tayong problema tapos diniliver tayo ng Diyos, sobrang thankful tayo at kakanta tayo sa Panginoon, Diyos, Lord, you're so faithful. You are so faithful. You're so holy. After a while, wala na yung awitin. Nasaan na? Wala na. Kaya minsan, ibabalik ka ulit sa ganun. Hindi sa gusto ng Diyos. Remember this, don't focus on what God doesn't want. Minsan kasi, ayaw ni God to, ayaw ni God to. Hindi. Focus on what God wants. He wants you to have a better life. He wants you to have a meaningful life. He wants you to have an abundant life. Yun ang heart ng Diyos. Kaya the reason why God wants you to be faithful to Him, because God wants to bless you and bless us. Naintindihan niyo po? Ulitin ko, kaya doon ako nagfo-focus, Lord, hindi ito pahirap sa akin. Thank you for loving me enough that you're teaching me and bringing me to this situation whereby I will follow you and it will warrant blessing upon me. Andiyan pa kayo? Hello? Nagkakaintindihan? Kaya, ask God. Sabi niya ng Lord, ano sabi ng Lord? Then, it will come in that day, declares the Lord, that you will call me Ishi, my husband, and will longer call me Bahali. Ibig sabihin, my Lord. Ang sarap isipin one day, at ang tingin natin kay Lord, Lord, asawa kita eh. Sweetheart, the unfathomable love of God. Now, hindi natin masasakop lahat ng Hosea, pero ito po ang amazing. We have a living testimony on na-experience yung love ng Diyos that delivered her from her, so yung kanyang, yung feeling of rejection, yung feeling, yung madilim na kahapon. Pakinggan po natin si Mitch, no? Si Mitch. Blessed Sunday to all of you. I'm Sharon Michelle D. Maglipon. Growing up, I was a happy child who always dreamed of becoming a famous celebrity and a mom. I had a happy childhood, but I also had a difficult upbringing. I grew up in a very dysfunctional household. My dad had 2 wives. He would always stay with his other wife every other day and bring her to a family gatherings and important holidays. As a result, there would always be loud arguments, screaming, rage, swearing, and violence in our home. Seeing my parents constantly hurting each other had a profound emotional impact on me. I felt lost and confused. I started modeling at age of 12. My parents supported me, but I was vulnerable and rebellious. So I was disobedient to them at that time. Without their knowledge, I joined a Bikini Open at 14. And since I was already earning for myself, I developed vices like partying, smoking, and drinking. At 18, I was exposed to porn. I ran away from home twice because I felt the need to be away from my chaotic family. I lived the life I thought was what was best for me. Finally, I felt free. I felt I was on top of everything: money, men, fame. I felt my dreams were coming true. But things changed when I got pregnant with my boyfriend. My dreams of modeling and acting were halted. Despite of having a family of my own, my sexual immoral lifestyle continued until I became pregnant with my 3rd child. I felt this deep sense of longing as if there was a hole inside of me. I sensed that something was wrong with me. I wasn't at peace, and I had the need to make a change. I bought self-help books, but still I didn't find any answers. So I earnestly cried out to God for help. It was around this time that I came across a Christian social influencer on social media. Her joyful and peaceful posts made me envious and curious, which is how I found out about CCF via Google search.
Slowly but surely, God started to move in my life in 2016. I joined a True Life retreat where I understood the greatness of God's love for me. And out of His love for me, He convicted me of my sinful lifestyle. In response to God's love, I surrendered my life to Him, knowing He alone can change me. God also moved my partner and I to get married after 12 years of living in together. Thank you, Lord. When we learned the importance of embracing God's design for marriage, by God's grace, I experienced acceptance and forgiveness from my husband for all the ungodly things I have done. By God's grace, God also moved in the life of my parents. Although my dad passed away in 2019, he accepted Jesus as his Lord and Savior before his passing. Thank you, Lord. As for my mom, she is also a follower of Christ and now is developing a deeper relationship with the Lord. Thank you, Lord. I praise God for how He pursued me and redeemed me from my broken past despite my stubbornness. Today, I can confidently say that I am living my best life because God is the one who is leading me. To God be the glory. Now, finally, just as I have told you, katulad na na-experience ni Mitch, God's love is redemptive. Salamat sa Panginoon. Ang heart niya, kung mapapansin niyo, God will give you warnings, ahabulin ka niya, warning after warning, and yet giving you hope. Kaya alam mo, pag galing sa Diyos magwa-warningan ka, tapos bibigyan ka ng pag-asa. Kaya tingnan niyo, ginawa ng Lord. Isipin niyo to, Then the Lord said to me, go again, love a woman who is loved by her. By her husband, yet an adulteress. Even as the Lord loves the son of Israel, though they turn to other gods, I love raisin cakes. Yung raisin cakes, yun yung ino-offer nila sa mga Diyos-Diyosan. Now, tingnan niyo ito Eto ngayon, itong si Gomer, sumama sa ibang lalaki, kung sino-sino siya samahan niya, hoping na ito yung kanyang magiging source of livelihood or life. Di ba? And kasi people are looking for life. Yeah? Maaring ang mga doktor, maaring bigyan ka ng mahabang years, pero si God nagbibigay ng life sa iyong years. Okay ba yan? Nasusunod nyo? So ito naman. So ito ngayon, itong si Gomer, nasa black. Grabe naman si Lord. Alam sabi niya kay Hosea, just para yung pinapakita niya yung si God towards Israel. Sabi niya, kunin mo ulit. Kasi binibenta na siya sa slave traders. Binibenta niya sa marketplace. No, binibenta na siya. Siguro binibid na. 14 shekels. Going once, 15 shekels. Sabi ni hinabol ni Hosea, 15 shekels. Sabi niya, going once, 16 shekels. No, wala na akong pera. 15 shekels and 8, barley. Talagang tumatawad siya. So to make the long story short, nanalo siya sa bidding. Nanalo sa bidding. Ang total ng halaga ng kanyang pagbayad parang 30 shekels. Now, narinig niyo kung ano yung 30 shekels? Yun ang halaga ng pagbili ng isang slave. Remember, si Jesus Christ pinagkanulo ng 30 shekels. Now, ito ang amazing part. So, I bought her for myself for 15 shekels of silver and a homer and a half of barley. Then I said to her, you shall stay with me for many days. You shall not play the harlot, nor shall you have a man, so I will also be toward you. Ang sabi niya, hindi kita ituturing na slave. Pero hindi ka na pupunta sa ibang lalaki, okay? Akin ka na. Hindi kita gagalawin. Bibigyan kita ng pagkakataon to spend alone by yourself. Hayaan kita dyan. So that one day, pagbalik ko sa'yo, todong-todo ako sa'yo. Para alam mo, todo ako sa'yo no matter what. Are you following? Na-experience nyo ba yung minsan parang ang layo ng Diyos? Lord, parang ang layo mo. Parang you come to a point na, Lord, parang hindi mo ako kinakausap. Parang hindi ka totoo. But by that time, God will reveal Himself to us again. Biglang mo sasabi, Lord, indeed, you're the only one I need. Hello? Have you come to that point in your life na makikita mo talagang, Lord, wala na ako ibang kailangan, kundi kayo lang. And amazingly, kaya from chapter
4 on hanggang chapter 10, pinakita niya yung gantong-gantong senaryo dahil sa ginawa ng mga taga-Israelites. And true enough, nangyari ito sa kanila. Tingnan niyo po, itong mga ito, sabi niya, kayo rin magkakaroon kayo, wala kayong hari. Well, up to today, wala silang hari. The kingdom was not brought back to them because they rejected Jesus Christ. But Jesus Christ will be coming back again. Tulad na sinabi niya, and I will also be toward you. Kaya, He will come back again kasi wala silang naiintindihan. Kaya nga sabi ng Bible, listen to the word of the Lord, sons, for the Lord has a case against the inhabitants of the land because there is no faithfulness or kindness or knowledge of God in the land. Wala silang nalalaman. Wala silang naintindihan. Kaya ano mangyayari sa kanila? That people perish because they don't know God. And sa totoo lang, we are so religious and yet most of us, we do not know God. Alam lang natin about God but never experience God. Kasi hindi natin siya talaga inaalaw. Now, tingnan nyo sabi Lord, now, nagbago ng metaphor si Lord. Noon sa mag-asawa, ngayon sa mag-ama naman. When Israel was a youth, I love him. And out of Egypt, I called my son. No, tawag ko sa kanya, my son. And sabi niya, and the more they called them, the more they went from them. They kept sacrificing to Baals and burning incense to idols. Habang sinasabi ko, dito na kayo, lalo naman lumalayo. Anak, pumunta ka na sa akin, lalo namang lumalayo kay Lord. Lalo nagmamatigas, lalo nagmamalaki. So sabi ni Lord, kung ako yung tatay, ayaw mo, wag mo. Kala nito, wala ka pang napatunayan? Lagot ka. No, pero si Lord hindi ganon. Tingnan mo si Lord. Laging meron. Yet, it is I who taught Ephraim to walk. Ako pa nga nagtuturo sa kanyang maglakad. I took them in my arms, but they did not know that I healed them. Pag magkakasakit sila, ako pa rin nagpapagaling sa kanila. Now, sabi niya, how can I give you up, O Ephraim? How can I surrender you, O Israel? How can I make like an Admah? How can I treat you like Zeboim? My heart is turned over within me. All my compassions are kindled. Grabe, no? Isipin nyo, ganun si God, no? Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo, yet I have been the Lord your God since the land of Egypt. Nandiyan ka pa sa Egypto, ako na yung Diyos mo. Hindi mo pa ako kinikilala nun. Yet you were not to know any God except me. For there is no Savior beside me. Wala na iba tagapagligtas. I cared for you in the wilderness, in the land of the drought, kahit sa panahon na taggutom at tagtuyot. Kung mapapansin mo, kahit hirap tayo, minsan may nakakain pa tayo. And God is just telling us, ako pa rin nagbibigay sa inyan. Baong ka na sa utang, hindi mo na alam saan ka pupunta. Ako pa rin nagbibigay sa iyo yan. Mali-mali mga desisyon mo, pero pinabayaan ba kita? Ako pa rin nagbibigay sa iyo yan. Lord, pagpag na lang kinakain ko, at least may napapagpag ka pa. Galing din sa akin yan. Kasi pwede namang hindi ko ipatapon yan. Hello? Nakuha? Hindi kita pinababayaan. So, sabi ng Panginoon Diyos, as they had their pasture, they become satisfied, and being satisfied, their heart become proud. Therefore, they forgot me. Di ba? Pagka nangangailan tayo, Lord, Lord. Pagka busog na naman tayo, forget the Lord. Kasabi ni Lord, ito yung redemption ng Diyos. Return, O Israel, to the Lord your God. You have stumbled because of your iniquity. Take words with you and return to the Lord. Say to Him, take away all iniquity and receive us graciously. Ano sabi niya? Paglapit mo sa Panginoon Diyos, talagang aminin mo yung kasalanan mo. Now, maaaring sabihin mo, hindi ko na maalala lahat. Hindi ka naman kinadjudge ng Diyos dahil sa kawalan ng memory. Di ba? Pero at least alam mo kung saan ka nagkamali para masabi mo sa Diyos, parang ganoon, alam mo rin kung ano yung dapat gamutin para sa iyo. Nasusundan po natin. Now, kaya sabi niya, then receive us graciously. Kaya take away all iniquity. Sabihin mo sa Lord yung kasalanan. And sabi niya, O Ephraim, what more have I to do with idols? It is I who answer and look after you. I am like luxurious cypress. From me comes your fruit. Remember, everything that makes you productive, galing yan sa akin. Friends, this is our God. Shall we just bow down our heads and close our eyes? Friends, ikaw lang nakakaalam ng totoong puso mo sa Diyos. If you want to experience God God is telling you, balik ka na. Balik ka na. If you know that you're like a Gomer and you admit it, balik ka na sa Diyos. Huwag ka na magmatigas. Mahal na mahal ka ni God. Hindi ka niya kukutsain. Hindi ka niya susumbatan.
Sasabihin niya, Lord, tatakot po ako kasi baka hindi ko kayanin eh. Ako na mismo ang tutulong sa iyo to protect you para maging faithful ka sa akin. But you listen to my instruction. You follow me. Come, and I will give you rest. Kapatid ko, ikaw ay kinakausap ng Diyos. Humbly raise your hand to God and say, ako po yun, Lord. I admit that I'm like a gomer to you. Lord, I want to be faithful. I want to love you faithfully. Kapatid, huwag kang magmalaki. Just be honest to God. Yes, huwag kang mahiya. Just raise your hand to God. Lord, you know me. Yes, mga nasa taas, God is speaking to you. If God has never been first to your life, remember, Lord, I want to be faithful to you. I admit that I'm like a gomer. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa mga nagtaas ng kamay, sabi mo, Lord, bumabalik ako sa iyo. Lord, hindi kita ginalang the way I should. Panginoon, nabuhay ako, Panginoon, nang wala akong tunay na pagtangi sa iyong salita. Patawarin ninyo ako. And salamat, Panginoon Diyos, dahil dinala mo ako dito para marinig ko to, upang kausapin mo ako puso sa puso. Nang sa gayon, Panginoon Diyos, makapanumbalik ako sa iyo at maranasan kita bilang aking asawa. Na masasabi kong hindi na lang kayo, Panginoon, kundi kayo po ang aking mahal, ang aking sweetheart. Panginoon, salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Salamat po na sa kabila ng pagkakilala niyo sa amin, sa akin, minahal ninyo ako. Alam niyo magiging future tendencies ko, pero minahal niyo pa rin ako. Namatay pa rin kayo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Nabuhay kayo magmuli. Binigay niyo pa rin ang banal mong Espiritu para sa akin. Hindi mo ako pinabayaan. Patuloy mo akong sinusustentuhan. Patuloy mo akong binabantayan. Patuloy mo akong ginagabayan. Kahit Panginoong Hesus, tulungan niyong maging refleksyon ako ng pag-ibig mo sa ibang tao. Na hindi ako susuko at sasabihin, wala na akong pakialam sa iyo. Na hindi ko sila itataboy, kundi papakita kong yung pagmamahal na meron kayo para sa, na katulad ng nararanasan ko sa iyo. Lord, tulungan mong mai-reflect ko ng mabuting ang inyong walang, di masukat na pag-ibig sa mga taong nakapalibot sa akin, nang sa gayon lalo silang mapapamahal sa inyo dahil sa patutuong pinamamalas Diyos sa pamamagitan ng buhay ko. Kaya sinusuko kong buhay ko sa inyo ngayon. Panginoon, balutan po ninyo ako ng iyong kapangyarihan. At Panginoon, salamat na hindi ko na lamang kayo, Panginoon, kundi kayo ang aking sweetheart. Thank you, Jesus. Thank you, God. We love you because you first love us. Thank you, Father. Amen. Amen.